Pastor, good morning. Good morning. This day is a special day. Okay. Before ta mag-start sa atong interview, a little background there siguro sa imo. So this day is a special day sa imo, Pastor, sa akon man nga we'll learn a lot of things, especially sa kingdom, Amen. sa mission, sa Ginoo kag sa ministry. So little background there lang yung sa imo, Pastor, para mabakilala ka sa aton nga mga viewers about yourself siguro and the nimo church kag how long ka na sa imong ministry. Okay. So, good afternoon, no? I got born again 2016. Yeah. That was August, no? Sa River of Life. And then, nag-work ko before sa isa ka digital company. So, I do editings, I do layouts for almost 7 years. And then when I met the Lord, do grabe na ang conviction sa akon magbago. And then without knowing, may ala na ko desire na para mag-serve sa Ginoo. So I resigned 2018 and I started full-time sa Ginoo sa church 2019, something muna. And then nagsugod ko sa halos tanan media, sa children's ministry, youth ministry, yung usual nga makita diba sa mga churches. And at first, wala kuya desire or hando magpastor. Pagwagin na sulod sa pinsaro, gali, never gid, no? So, ara lagi kuya nga para mag-serve. Mag-serve. And during that time, nanunuman ko, permi ko nadala ni Pastor Emilio sa mga Bible studies. And then I started sharing Bible studies and started reading the Bible. And 2020, ginbutang ako sa Talisay nga River of Life, Daughter Church. Kitungod niya ang previous na pastor to nag-pass away. So, matungin butang niya ko to. But at first, siyempre, grabe ang kulba, grabe everything, grabe ang doubt. But the Lord sustained me dito. So, nag-serve ko to for 4 years. 4 years, yeah. But presently, ara ko subong sa isa ka mountain, somewhere in Nubaan. And dito ko subong in-assign ni Pastor Emilio subong. Yeah. Okay. Sa total, Pastor, saan nag-start ka? Mga more or less 5, 6? Sa pastoral o 4, I think 4. 4. Okay. Okay. So I have few questions here na nagkaka-observe ko man sa body na nagkakatabo. I need your ang imo nga view sa sini nga bagay. Okay, para makita ta kung ano bala ang pwede natin maobra sa sini nga sitwasyon kay talking about kingdom. Kadamo sang mga ginaobra naton kung kisa nga daw makahambal ka nga is it sa kingdom pa rin ginaobra ko. So sige. First question is this is about kingdom over denomination. Okay. Mga hot topic ni siya. So Matthew chapter 6 verse 33. Ang nakabutang din. Very common ni siya. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. Si Jesus, Pastor, gintawag niya ta para sa kingdom niya. Amen. Pero nagkakakita naton as Christians kag sang kalibutan nga kung kisa nagkakalimitahan ni siya sang denominational boundaries. So that's right. What do you think ang pwede naton obrahon nga ma-shift ni siya naton nga situation nga arab lang church-centered mindset bala nga kami Pentecostal kami Baptist kami Bible Bap kami fundamental kami born again kami arab lang mi amot sinay. Hindi tani siya ma-deny kay nagagwa ni siya wala ta lang kung gisaga ka istoryahan. Pero subong this is the best time we can talk about this. Yeah. Kay base wala rihos lang man tagaligol. Tapos wala talaga gina-verbalize kay tungod we are so focused nga aton nga kung diin ta. Yeah. So today I'll ask you a question kung ano ang
paano niyang approach or ano sa pamatsyag mo ang mayo sinobrahon nga makakas di siyang label sang boundaries ng aton nga mga denomination. So, number one, I believe we have to really be biblical, talking about the church. And the book of Acts is the very foundation kung paano nagsugod ang church, no? So, makita mo da sa book of Acts nga united sila tanan niya. And ang ila nga pinsar is about the kingdom. Okay, on the first place, ini nga ministry ni Jesus, no? Siya yung nagsukod. And then yung pasa sa mga apostles and then from generation to generation. And isa ka bagay nga na-notice ko within the body of Christ is ang emphasis kidya ka relationship sa Holy Spirit. Kid. And I observed damo sa mga churches. So, many churches kidya nga si Holy Spirit, wala. So, nga, because ambal man sa Ephesians nga gina-unite kidya ng body. And the Holy Spirit, siya lang na maka-unite sa aton tanan. Kay most of the time, nagkakatabo sa body of Christ, nagkaka-deceive ta bala. Abita, iyan ni Jesus, pero hindi kay may mga motive ta nga lain mo. No? And most of the time, kingdom sang tao, hindi kingdom sang Diyos. Amo ganang katabo. So mabalaan mo na siya kung kingdom sang Diyos. It's because wala mo na gina-promote ang ngalan sang church mo, ang pastor, wala kompetensya. Ang andar lang din sang ulo niya is always the Great Commission. And another thing, pag nakita ko sa body of Christ, is why na-emphasize ang fivefold ministries. Grabe na nga debate, Brother Paul. Wala rin yung apostle, wala rin yung mga prophet, bala. But, in reality, based sa Bible, na-exist kina sila yan. And, mga gifting na and, amuning na misunderstood sa tanan, kaya abi nila posisyon eh. Abi na ako na apostle, katas taas ka na, kita mo gindula na sila. So, si pastor mo na dapat, si teacher mo na dapat, without knowing, function ni siya. Sa mata sang Ginoo, servant kita tanan. Kaya ang fivefold ministries is a gift that comes from Jesus. Igalo gina siya, function gina sa calling gina siya. Kag sila ni nga lima agin sa ligan gidya para ma-equip ang body. Di wala. Do you know, Pastor, there are those people nga nagakamit ko nga they still believe sang fivefold ministry exists and they function sa ila nga kumbaga pa gifting. We just need to find them. Yeah, I believe. Diba? Totoo. There are people nga they know their identity dira sa fivefold ministry. Which is kung kamo nagalantaw kamo da. Kabalo kamo na. So bantay ka. Ang muna siya nga ang question mo siguro nga paano ni siya ma-unite amo na sang namin mo brother nga mag-unite paano ta makakas ang boundaries balas ang denominational boundaries. I believe siguro number one giti kinahanglan kita mag-meet, mag-set meeting no sa mga tao nigi personal na siya mo and then estudyante na siya. And kaya nga katabo kung wala akong personal relationship, for example no even na Catholic, pwede gina siya Japon para sa akon, personal, okay? For example, Catholic ka, pare ka ako Baptist or anything na ako tawag na. Iti ang mga Catholic, ang iba niya mga churches, mga denomination, believe na sa unity mo. Tawag na. Galing kaya ang problema is lain ang pag-insindin lang sa unity. Amo lang dako-dako ang problema. Because abi nila, kung nag-join na si church, amo united na. But ang end Japon, nagkakabalda sila. So, ang question is, paano mo i-define ang unity sa context ng Bible? No? And, according sa kay Pastor Bala, no? Hindi pa bangkot ko na siya before, and amo naging share sa ako, no? Yung sa John chapter 17 na Bala, ang unity, yung ginapray ni Jesus. So, talking about unity, number one, ang heart ni Jesus, yung heart ni Father, dapat mangin heart ta. Ano gid ang heart ni Jesus? In other words, ang aton nga goal is kung ano ginambas ng Bible. Kaya nagahimo ta mga program based ato to gulingon. Hindi nagalihalin sa Ginoo. So going back sa ginambal ko kagina, let us go back sa Holy Spirit. Kitanan nga ginaubrata will always be led by the Holy Spirit. Kaya kung hindi na Holy Spirit, ato na namo. We can have these good motives, pero we can have the right preaching, the right doctrine, pero sa laang atong spirit. So it's only the Holy Spirit can unite that. Dako gani pastor nga factor ang Holy Spirit nga mention mo. Kay si Jesus
Ara naman na sa Bible na mention that he is being led and he is full in spirit sa tanan nga ginobrayan sa ministry. That's right, I agree. I agree nga muna ang ginambal mo kinanglan mo go back ta sa Holy Spirit kay siya gid man to ang malid sa aton. Sige. At the end of the day, kabalo kita sa Book of Revelation, ang blood, the Spirit and the bride says come, di ba? Famous na. So, okay na. Okay, sige. Number 2, nga question naton. It's about breaking church ownership mentality. Nami na topic. 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7. Namin siya. We always read this verse. Common man siya. Toda. Pero ang context yun kung kisa nagkakalipat kita. It says here, I planted the seed. Hambal ni Paul. I planted the seed. Apollos watered it. Amen. But God has been making it grow. That's right. So neither the one who plants nor the one who water is anything, but only God who makes things grow. Many churches today, as a whole sa body, no? Unintentionally, nagka-develop na to ang sense of ownership sa mga membro na to. Rather than encouraging our members or mga ang aton followers nga we share the same mission sa kingdom, sa Ginoo. Ara ba lang kung isa very kita sa aton nga mga church members nga hindi ka mag-join sa muna kailain man na ila doctrine. Common ang kakabatian. Kakabatian ta na care pero gina-shake off ta lang. Pero gatabo ni siya. Isa ni siya nga kumbaga pa balakid sa kingdom. Toda. Dako gid nga balakid. Ti sa ato no, pastor sa imo as a pastor, as a leader sa church. What do you think ang pwede ninyong obrahon sa sining area nga maka-create siya balas ang culture nga ma-realize ang aton nga mga members nga hindi ang church ang nagapanag-iya sa imo kundi si Jesus. Kay kung kisa atong church member tungod nga they go to this church do amo na lang niya dira na lang niya sila do hindi na sila gusto magmingle sa iban bla lain man niya abing ila doktrina lain man ning belief system nila but again pero may tagid ginhambal isa lang atong Ginoo nga gina-serve isa lang ang aton nga God nga ginasimba but then again ga-contradict siya ang aton nga belief system sa aton nga ginapa-feel sa aton nga mga tawo nga diri ka mo sa church na to hindi na contradicting siya. So sa imo pastor ano ang mayot ang obrahon sa sini nga setup? Duwa siguro ang masabat ko ano. Una best damo gid churches kindi gid ni Jesus no. Do ka kulto bala brother. So kung ma-identify mo na siya, ako personally automatic, ma-prangkay ko si mugwa kada sila ka church. Okay, no? And then may mga churches man nga palangga nila si Jesus mo, no? Kay para sa akon bi Brother Paul, no, ang mga usually ang kanotice ko mga minor doctrine man lang pero may ginawa yan sa mga churches, no? Creative post-trib mo na bala mo na and para sa akon hindi sabla mo na a big deal, no? Because at the end of the day, ang Christ-likeness kaya sa heart mo. Ang importante, okay, sa aton nga life. Talking about sa ownership na. Ikata ka, Pastor, gamay dito sa pre-trib, post-trib. Are, gamay ni siya. Pero ginapadako ni siya actually. Isang lain-lain nga denomination. Ang amuling issue, damo gilinaway sini. Ginamo gina. Ano mambal nyo? Damo, di ba? Damo ang nag-aaway sini nga minor. Pero ginapadako. Na. Ini wala ang pre-trib, mid-trib, post-trib. Wala man gid ni siya ginbutang bala sa Bible kung sa diin gid. Sakto. Ang hambal bala ni Jesus sa Matthew 24, prepare. Watch and pray. Kay mabalik siya. Pero nga ginawayan taniyo. Hindi tani pag-awayan, dito lang tabi sa prepare. Kaya kung mag-prepare lang ta siguro, hindi tayo kung sa diin gid maabot si Jesus. Prepare lang ta. Basta maka-unite kita sa pag-prepare. It's not about the rapture mo, it's about how prepared are you pag-abot sa Jesus, about the coming of the Lord. Yeah. Pero sige lang. That's another topic sa dason naton nga. Sige, Pastor, go, Pastor. So, ang sa ownership na, no, ng number one, kung
ikaw bla pastor, i-point mo ganyan ang tao sa kay Jesus. I believe kung nga dapat i-honor sa mga members ang inyong pastor, okay ganyan kasi biblical pa na siya. But as a leader, dapat careful gid ka, no? Kaya ang nakatabo bigay sa Brother Paul is kung ikaw pastor hindi ka na bala aware, no? Mayong ginahimo mo. At the end of the day, ang pinakagrabe nga deception, na isa sa pinakagrabe nga deception, imo na kingdom mo. Especially gagro ng church mo. As human as we are. So 1,000 At some point, nag-abot kita sa amo na. Gali. Tapos anointed ka mo, gawa ka mo signs and wonders, everything bila nga makita mo nga ginadaya ko sa tao. Kay ang ministry, especially kung anointed ka, is grabe na sa ka-tempting mo sa mga personal. For example, ako halimbawa, gift na siya, Brother Paul mo. Mayara, mga tao nga, pag nag-teach sila, pag nag-preach sila, grabe ka gifted, grabe ka clear. Tapos damo pa signs and wonders, damo pa mga tanan-tanan, everything. And hindi mo ginamalikawan, no? You cannot avoid nga, ay la, pastor, sa God mo na. Mga... Oo. And ang na-notice ko sa mga body of Christ, kaya tungkol gamay lang nila churches, kagula sa muna gift, naka-insecure sila. Na-notice mo. May mo na-discover, which is amo na isa sa mga reason na nag-break ang unity. Oo, muna siya. Tsakto may connection ng ngayon mo nga. May similar observation. Pero, follow-up question, Pastor, nga they feel nga gaka-insecure sila sa amuna, which is dapat, di ba la, we need to desire more sa amuna. Kung wala sa imo, Lord, I desire that kind of, from that person. I believe, Brother Paul, ang cause ng insecurity is because they do not know kung ano yung purpose o function nila. Because when you operate on your own purpose, bisa nga pangugasan na pinggan, bisa nga panilig landa, sa mata sa Ginoo, ang tanan niya ginahimo ta is precious siya mata mo. Because kina-base mo na yan sa Ginoo ang atong faithfulness sa atong obra. Muna kung si Pastor Milio pa, no, mayara inatawag na status, mayara inatawag na stature. Status is what you are before men, and stature is what you are before God, no? So, kung kita bitanan, arat sa stature nga side, I believe may unity, gid. And balikan na ito ginambal mga ownership. Number one, ang panagiyari isang tao, si Jesus nang gina. Kitaya, ga-take care lang ta. That is why shepherd lang ta, may chief shepherd. Kaya wala kita may napanagiyahan. Ang inibing obra, Brother Paul, especially kung ara ka sa pastoral, sa evangelist, or bisa sa ministry na lang itself, no? Hindi naluglahaw ang accountability mo sa Ginoo. To na. Bugat. Abis ang iban do profession lang, no? Hindi sa luglahog. Kitungod niya ang imo responsibility sa kalag. Grabe. Abis ang iban niya mga simbahan, nga kung ako ang church nila, mapalangit na sila. But grabe ka kulbaan, kitungod niya, though, I don't know paano ko na-express, but kakulbaan sa in the sense nga, kung hindi ka careful, mahulog agad. Especially sa area sa kwarta. Kung pwede nakita ko. So, mamba ko lang ko, Brother Paul, is number one, para ma-unite ang body, dulaon tagid ang ownership. Let's operate kung anong function mo. Kay kada body, may aral sa specific calling mo. And when you begin to honor that calling, when you begin to honor their gifts, mas grabe ka mag-operate. Kaya mo kung nabalaan nga churches nga wala mang gisla operate sa signs and wonders and miracles. Kung grabe mas laka anointed sa teaching. Sa teaching naman. Makita mo gina. Kagnyara man iban pastor nga mga churches nga ang ilay ang anointing ara sa pastoral. They really take good care sa flock gid ya. Kumiyara man niya evangelism naman ng ila. Daw mo na bala. So ginan na kay because ang Ginoo ta Brother Paul, his ways are higher than our ways. And hindi mo siya malimit eh. Ang nakatabo subong sa mga churches is sila yung naghimo sa platform. Have you noticed, most of the time, ang giyo sa Holy Spirit yung weird na hindi makaon sa mga churches, na hindi naguralin sa Ginoo. Kaya muni mo to. Hindi na makaon kaya nga, may arat na sila natawag nga platform mo. Ang doctrine pag ginabala, nga ginakuha nilang isa ka verse, tapos yung buong doctrine. Isama na? Uubo na siya. So, para sa ako, number one, yan lang mag-uba ang mentality sa when it comes sa ownership.
Kay hindi umugyapon madinay mo ning ginapatiyan ko Brother Paul. Once nga iyagan na sa Ginoo church siya, hindi mo na mapunggan yung magro gina siya. Kag hindi mo dapat struggle ang ina nga bagay. Kay Aryo, ang nabalaan ko, ang tanay nga tao nga nag-claim sa ownership, insecure na sila. And I believe wala gina sila guro gintawag. Kaya kung kabalo nga gintawag ka sa ministry, nga gin-confirm na sa Ginoo si mo, yes, maagyan mo ang mga trials, ang mga tribulation, ang mga persecution. But nag-enjoy ka, may peace ka, may joy ka, kaya kabalo nga gintawag ka. So I believe siguro, mabalik kita sa question, did God really call you sa ministry, sa church? Kaya kung gintawag ka sa Ginoo, para sa akon, Brother Paul, though automatic na siguro nga hindi ka na magbutang sa mind mong ako ni. So in the first place, kaya kabalo ka nga iyan mo. In other words, once nga tawag ka sa ministry, ang qualification nga yung mga personal relationship with sa Ginoo. I don't know kung nasa bat kong imo nga no, pero personally mo na nga po. Nakita ko bala, nadumduman ko bala sa kay Jesus bala, sa nga rin siya sa ministry niya, Pastor. The servant heart. Kung servant ka, you owe nothing. Tanto na. Wala kami, ano ka, alam mo na bala, sa mindset ng isa ka servant, kumbaga pa, sa unang timpo, kung servant ka, wala kaya, tanan da yang ara da sa palibot, why ka na, hindi na imo. Tiyan mo na bala ang, na-amaze ko sa heart ni Jesus. Even though, anak siya sang Ginoo, powerful katama ang iyang father, ara sa iyang authority, ara sa iyang anointing, pero wala gid siya bala, he put down ang iyang self as a servant sa iyang disciples. Wow. Kag Pastor Isa ka na-mention mo kagina about gintawag ka gid man bala sang Ginoo. There's a verse sa Bible na there are two types of shepherd. The one is the shepherd, the other one is the hired hands. Hireling. Inibla ang hired hands. Pag mag-abot na bala ang kaaway, like atakihon sa mga leon da ang mga sheep, gina-abandon na nila. That's right. Amo na isa guro ka indicator sa ginambal mo bala nga gintawag agid man. Kung gintawag ka sa Ginoo, kung gina-atake ang flock mo, siguro you will stay there kag protect them. Hindi mo sila pababayaan, kag i-abandon kay ang hired hand tuod amo na. Ang mga empleyado bala amo na not wala mo ko nag-discriminate sa mga empleyado, pero amo lang gid niya imo ya. What you can get. Tuod na. Sa imo nga ginobra. Pero after sina pagpuli mo ya, wala mo na naya ginapaminsaran kung ang negosyo namon, ang negosyo sang boss ko maging successful ni basta nagapamigado na kami, wala ang imo lang ya ako na makuha mo ti amo na siguro gin example ni Jesus nga I am the good shepherd. Amen. Nga I will lay down my life sa akong sheep. Wow, praise God. Yes. So grabe no, good revelation nga if a shepherd, a pastor or a servant is the good shepherd nga ang bali Jesus nga follow me. So it means you are following the good shepherd nga character nga i-lay down mga imong nga heart sila. Grabe no. And one thing, Brother Paul, no, the Lord just reminded me of this verse as we are talking about ownership, no. Ang sa Philippians chapter 2, no, basahon ko, no. Verse 5. Because we are talking naman sa mga ownership, no. Kung muna isa ka bagay, nag-struck ba sa heart ko. Ang verse na nakasulat, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider itself or robbery to be equal with God. Ari pinaka-nami, Brother Polo, sa verse 7. But made himself of no reputation. Hindi less reputation. Taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Grabe niya. Reputation. And talking about reputation, ang muning gabalda sa aton, Brother Paul. Ang ownership. Sa ownership na churches, to, no? Grabe. Mas kung for example, pastor ko sa isa ka church. Tungod lang sa isa ka bagay, natandog mong reputasyon mo, maaway ta. Muna bala? Grabe. And then why na settle because of that reputation. Ang Philippians chapter 2, it talks about humility. Sang Ginoo ta. So what do I mean by that? Ako gapati ko, Brother Paul, na hindi mo kita perfect, no? But kung ang tao bala may humility, ang grasya sa Ginoo manaaw na siya. May wisdom ka, may peace ka. Have you noticed? Kung ang isa ka tao nag-humble down, may
pagwa siya nga spirit nga ang ginaistoryaya hindi man hungod pero do ka magnet ang humility do magnet sa Brother Paul out. And have you noticed bisan ano man ka-insakto sa imong nga point but kung nag-agi na sa pride wala sa insakto sa inyo giginamo ko mo wala. But kung isa lang nga tao mag-humble down ang dagdagagin niya kong lingon niya nagaliwat ang sitwasyon. So I believe sa body of Christ na nantigit ang humility. Ako tayo, Pastor, humility, isa na sa karakter ni Jesus nga display during sa ginlansyang sa cross. Totoo na. Sa ginlansyang sa cross, we as human, no? Na makambal ka mga bala nga panggabaan ka mo tani. Kaya ginamo nyo ko na nga ako naging luwas na kamo. Way pa sa sala. Oo, mo na bala. Pero dira mo makita, ang humility, gali, biskan gali, ginabalbal ka na. Still, humble ka dyan po sa mga Amen. I think sa inyo mga pastors, no? Nga ara ka mo sa amo na posisyon. It's a good question siguro nga gina-practice ko ginmaning humility sa akon nga co-pastors nga lain ang denominational belief system nila. Amo na sa siguro ang akon nga question nga do you practice that nga humility nga yan ni Jesus? Basi isa na sa sangki nga maka-unite sa aton nga church kung i-practice ta na. Second Chronicles 7:14 na Brother Paul, ang famous na verse, no? If my people who are called by my name, that verse talks about Christians, no? Pastors. Puno, lagi na mo. Will humble themselves and pray. Before ka mag-pray, before ka mag-seek ang face, di ba? Nga aging una, aging ang humility. Because I believe ang humility, yung muna siyang nag-embrace ang pertahan para makasulod ang presensya sa Ginoo. Have you noticed nga, have you experienced that sa imo kabuhi nga grabing prayer mo, pero nga wagi na sabat. Lord, what's wrong with my prayer? Tapos yung balang Ginoo sa imo nga hindi ko na pag-isabat ang inang prayer because nag-focus ka sa imo gina-pray. Pero without knowing ang imo pray, wala man nag-align sa will ko. Selfish ang prayer mo, imo lang, benepisyo mo, imo lang. Makasiling ka, Lord, amon na ginimo ko, tanan-tanan, tapos nga, away nila mo na. And then, may gina-point out si Lord sa heart mo. Timod lang sa 1 Peter, nga nagambal nga humble yourselves under the mighty hand of God. For in due time, i-exalt agad ka. Tiyan mo na sa Brother Paul nga ang atong bikabuhi as a Christian, or as a human being, process sa Brother Paul mo. So in other words, whether we like it or not, ang pride naton ara gina sa atong And I believe ang humility is everyday ni siya. It's a process. Hindi mo na mo kapos, if we're going to be honest. But the thing is, mamangkot ka ti pastor paano ni siya mag-operate sa imo kabuhi ang humility. Kung nag-transform kita. No? Mutub lang ang ginagay conversation ta, no? Nami ako to sinambal mo nga most of the time ina-allow sa Ginoo ang mga worst ka situation para magbuo ang Christ-likeness, ang fruit na that's right mo na siya. Kapati ko nga isa na ang karakter sa humility. So ibut lang kaya sa mga tao nga pulo sang pride para ma-notice mo ang imo kaulingon dali lang let's say biya mo ning lamisa, no? Mas-sense mo na puro prideful. Kaya kung puro humble ka na ng imo mo upod, hindi mo ma-identify kung humble ka mo. Pero kung puro pride, di mo siya makita. Yeah. Sige. Masagway na gamay, Pastor. Kasi sulod na ka-church ka istorya eh. May istorya ta sagwa naman sa church. Abaw. Sige. Let's talk about evangelism and mission. It says here in John chapter 17, verse 11 to 21. Now I am departing from the world. Si Jesus na yan. Now I am departing from the world. They are staying in this world, but I am coming to you. Yes. Holy Father. Wow. You have given me your name. Now, protect them by the power of your name so that they will be united. Grabe ni Pastor. Si Jesus gusto niya united. Amen. Ang iya nga mga followers. Amen. Just as we are. He means siya kag ang Father. Yeah. I pray. Grabe, no? 2,000 years ago, si Jesus pray na for unity. I pray that they will be one. As we are one. Just, mention mo na ganun, just as you and I are one. As you are in me. And I am in you. Yeah.
Naka-red ni Pastor nga pamangko to. Mm. They be in us so that the world will believe you sent me. Ini nga prayer, Mhm. amo ni siya ang palatandaan nga ang followers ni Jesus, nga iya nga followers, iya Amen. is because of the spirit of the of unity. Mhm. Nga ikip gid ni siya nila, nga gusto nila gid ni ikip. Yeah. Pero sa subong, sa body, we often see churches bala Mm. nga lain-lain nga evangelism style ari naman ta. Yeah. Lain-lain nga may ready for Jesus, Yeah. lain man din nga for Jesus, dili naman for Jesus man. Amen. Aral for Jesus tanan, Yeah. pero lain-lain nga. Oh. So, Ito na. diin da pastor ang unity sa for Jesus nga ni, diri nga for Jesus, tapos lain man nga for Jesus, lain-lain ni sila nga mga Mm. lain man ni ang doktrina sini nga for Jesus. Mm. Lain man ni nga doktrina ang for Jesus. Mhm. Pero for Jesus sila tanan, pero lain na sila doktrina. Mm. Ti amo na bala. Yeah. Gin-pray na ni Jesus sa aton nga mag-unite kita. Nga Amen. hindi naton kaya mag-unite. Kay for Jesus man ta bala tanan. Mm. Nga wala kita nag-unite. Ano pastor ang imo sina nga mambal dira nga wala kita nag-unite kay parehas ta tanan for Jesus. Kag ano ang pwede naton himuon abi as body sa sina. Go back kita sa ginastoryahan tanong, the reason why wala nag-unite ang mga churches, number one nga hindrance is of doctrine. Okay? So hindi na magkadto sila kag speaking tongues sila. Mhm. Hindi na magkadto sila kag healing nga sila. Di ba? Dito di sa It's ila kay because lagba ang ila palda daw mo na. ang natabo bi Brother Paul is na ano kita na culture kita ang aton mind na na-trap sa culture sa religious culture. Going back sa history, nagabot yung Catholic, nagabot yung Baptist, Adventist, mga famous bala. Oo. And kung ma-notice mo, tananin sila, may mga major ni sila nga mga tao nga nagsugod sila. Aha. Diba? Mhm. Di na ako mag-mention sa mga names, no? But every particular church, especially big churches, may tao ni nga nagdoktrina sila. Nagsugod. And yes, di gingamit man nila ang verse, no? Kasi biblical man mo. Mhm. But sometimes, ang nakatabo is nakafocus na ang tao sa doctrine. But I have to make it clear na hindi, pag siling na sala ang doctrine, na kahit yung basang Bible, dapat may doctrine mo. Dapat. Kung sound doctrine, na okay, gina siya. Ang isa ka bagay na notice ko galing Brother Paul sa body of Christ is nadula na blaan na tawag nga revelation. Wala na bala personal revelation. What do I mean by that? Inablang ang Ginoo hindi mo siya malimit Mhm. sa religion. Most of the churches, hindi mo maglapaw din da, kaya mo ning tudlo namon sa inyo Mhm. amo ning tudlo ni pastor so and so ni prophet amo ni dilang ubat ni maglapaw. So wala bala freedom ang moves ang Ginoo. Kaya ako personally, Brother Paul, no, ay naghalin mo ko sa man ka famous nga religious nga simbahan mo, no? Wala Ako halin mo ko somewhere, pastor, nga very Oo. structured kag very doctrinahan. o structure na mo na sa Amo na nga ako nga dingin halinan man. So, hindi ko na napag-mention ano nga church, no? But ang na-realize ko, no? But I'm not judging or condemning the church, no? Okay, because ang natudlo si Jesus pa mo. Mhm. But ang question ko sa akong personal nga experience, wala akong kalayo, wala akong passion. Inablang, I know God, but I never encountered Him. So, wala transformation mo. And lately, na-found out ko nga nga religion, through research, through history, makasiligi ko yan do hindi giniya sa Ginoo. Wala. Mhm. Kay, matod na ginambal ko, you can do the right thing with the wrong spirit mo. Kaya naman ni Jesus kanina sa Bible, di ba? Halong ka mo. Test the Time will spirit. come, nadamo magamit sa pangalan ko. Yes, Ano naman mo na? test the spirit naman. Oo yan. nga. Uy, Kag ano may ara to sa actually indicator paano mo i-test. Oo. Kung actually ini nga verse ginagamit di siya, test the spirit, pero ginautod dra lang area. Yeah. Pero may indicator da. Oh. I don't know kung nga ginautod ta na nga wala ta na gina-follow ang indicator kay once nga i-follow mo ang indicator, actually makita mo kung sino ang hindi spirit nga lain yung spirit eh. Ang truth be, Brother Paul, is sa Bible, sakit mo. And most of the time, ang na-notice ko is
mahilig tabla sa mga gospel or teaching na gusto talaga mabatian. Wala tayong nabasa, sabi ang James. O hindi tama dapat mabatian. Ang 1 Peter, 2 Peter, wala tayong naman siya. Ginabasa ka doon, sakit na daang Have you area. noticed may mga churches nga may nabatian ko lang nga isa ka church, no? Or churches. Nga, ang ini nga church, tumudamo da mga manggaranon yung mga members. And then, ang ginimo na nila, no, ma-hire sila pastor. Pag-hire nila pastor na, reality niya, Brother Paul, ma-hire sila pastor, and then, siyempre, ang members, damo-damo, kwarta mo. And gaan nila sang amount, ang sweldo, ang pastor. Okay. And most of the time, dako pa na. But, may dako nga but. Pilion mo lang yung wali mo, Kay once nga sumala ka sang wali mo na igo ng ilang nga personal nga kabuhi, kakas ka da. Tabo ka na, Brother Paul, no? Nakita ko ginaya nga ang mga churches. And it's so sad. Kaya tungod niya, wala na blagi na preach ang truth. Ang truth, sakit na saya. But, amo na sa makalid mo sa kamaturan. Amo na Brother Paul nga nakita ako nga ang mga tao kung ang ilang nga paminsala sa mga churches is hapos-hapos tambla. Tambla mo ba sa Bible, narrow is the way mo. Muna totoo gid ang way. Muna ang wide ti. Oh. May yambal ka. Hambal sa pulong nga ang truth is just like the two-edged sword. That's right. Say Bruce. Nga, whether we like it or not, the moment nga gindraw mo na iyang sword, siyempre two-edged sword, bala, ma-hurt ka gid na. It pierces through your bones, ganyan ba niya? That's right. Sa akon, no, natural nga as human, bala sa aton. Kung ginaakigan, tas ang aton parents, kung gisa, dira man ta nagabag-o kung gisa, kung ginaakigan ta, kaya tungod dira man kakita nga sala, galing inobra mo. Yeah. Pero kung wala ka bala, ginaakigan, nga ginabibibibi ka lang, ang tendency na to, spoiled kita. Di mo na bala, are we creating spoiled brat nga mga kabataan? Yeah. Or we are not afraid nga i-draw ang sword nga ma-pierce sila kag ma-realize na amo ni totoo. May obla basahon, Brother Paul, namian ko ni. Talking about early Christians, no? Sa Book of Acts. Drop bago lang sa akon, which is grabe kaniya, Brother Paul. Gin-reveal na sa Ginoo sa akon. I think mga 1 year ago, talking about ministry. Kung basahan mo na sa Book of Acts, from Acts chapter 6, verse 3 to 4, basahon ko, no? Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Take note, we're talking about leaders. Seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom. Amo na yung requirement. Whom we may appoint over this business. Ang verse 4, amo gini. Ang pinaka number 1 gid, Brother Paul, and personally, isa sa mga struggle ko before even nag-aaral ako sa ministry, wala ko ginobra. Ano ni siya? But we will give ourselves to prayer, number 1, prayer, and to the ministry of the word. Prayer, kag word. Grabe, no? Isa man ni sa reason nga nakita ako nga wala man sang unity sa body, kay sa tuntuon lang, if we're going to be honest with ourselves, ano kita sa personal nga life ta. Tapos Brother Paul, magpakitang pasad mo, are may for Jesus sa public na ministry. Kaya tungod, kung ikaw isa ka Christian o ikaw even isa ka leader, hindi na siya makakas, Brother Paul, ang natawag nga head knowledge, kinakasugod ka naman. Ito. Kag na-indoctrinate ka na O at some point. na-indoctrinate na siya. In other words, you will have all the information, memorize the Bible from Genesis to Revelation. Pwede na siya. But the question is, sige ka pa the sake ng fresh nga revelation. Ang problema sang madamo ang mga churches, even ang mga leaders, no, is nangin over-familiar na sa word. Kabatik na nasamba nila nga, pagid, Brother Paul, okay, mga leaders, no, mga pastors, pwede ta ka-unite.
Mhm. Mhm. Especially kung baguhan yung mga Christian. Ang tawangan na nila at pila ka palang ka-Christian. Leader ko ay been serving for the youth ministry for 1 year, 2 years, okay. Tapos yung nastorya mo, 35 years na Aha. sa ministry. Hindi na kami da, kabalo na ko na. Mabati ka na na. Amo na sa isa ka bagay, tuwid niya white kaya kabalo na sila mo. Mhm. Di mo talking about full of the Holy Spirit ka dapat. In other words, kung madula na ibala ang inatawag nga kabalo na ko na, ag mag-humble down ng ta. Sa totoo lang, may pinabalaan, Brother Paul. Amo na nga hindi agiyo ang Ginoo sa unity kag sa revival tungkol sa pride, spiritual pride. So amo na sa Brother Paul nga makita mo pertig ka budlay. Yang solusyon sinada paano? Number 1, masugod gina sa leader. I believe. Totally na. I've encountered a lot of people nga mga members. Okay sila ya. Mag-fellowship, mag-unite. But as we go on, personal experience na siya. Na, Brad, hindi na kami mag-join. Yeah. Kay ang hambal sa amon leader nga, dire lang kami. Dugin crush ang heart ko sang nabatian ko to. Nga amon eh. Nga ginalimitahan naton ang aton church member nga mag-fellowship sa other members ng body. Kung ang aton ginapinsan para riyos naman tanan for kingdom man nga ginalimitahan naton nga mag-fellowship sila. So without saying na we are right, they are wrong. You are doing it sa actions nga nagapakita nga kami lang yung tsakto. Sala ka mo. That's why hindi kami mag-fellowship sa inyo. Yeah. Kasakit sa heart sang amon na nga ay kaluoy man niya sa amon. Kaya hindi kami kasi insakto gali. Amon na nga hindi sila mag-fellowship sa amdo. Arab lang may condemnation siya sa dira nga area. Pero tani lang kung kingdom gid man pastor ang aton nga gina sunod, which is amo na gusto ni Jesus. Yeah. Tani din nato limitahan naton mga members. Kaya ang nakatabo, Brother Paul, is ang tao ginali dapat sa kingdom, hindi sa church mo. And mo to hambal mo bag-ulang nga ginapunggan nila. And ang pinaka basic nga answer sa nabalaan ko, nakulbaan nila basi masaylo membro nila. Sana isa nakita ko. Isa man na. Ikaduwa, nakulbaanan sila kay tungod amo to blang ako gina. Every church may aran as na belief system nga doctrine nga ginpatihan religiously. Hindi ka magkaon sa amune, hindi ka magimo sa amune. Munang in other words, naka-center bala ang church sa kung anong maayo ang hindi. What is right and what is wrong. Which is supposed to be naka-center dapat kay Jesus. So, ako gatingalas lang ni Brother Paul sa akon nga may mga amigo ko nga mga amune nga church. May amigo ko nga iglesia, may amigo ko nga Adventist, may amigo ko nga Katoliko. Asa fellowship ko na. Wala akong lagi na palayo ang akon to bilingon. Kaya nga, naga-base man ko yasang imo relationship sa ila through Christ mo. And si Jesus wala pastor, wala mo to sa gamay, hindi ko sa imo, kay kawatan ka. Wala. Oo, hindi tani sa iyaw kay kapulo ka, ano ni sa nang ano ni sa grabe ni sa mang baldog, hindi tani sa iya, pero si Jesus wala, he choose to be with them. Kay kabalo si Jesus kinahanglan nila makabati, kag kinahanglan nila madala sa kingdom. Kay majority be Brother Paul, even sa akong kagulingon na experience ko ng nga feeling, and grabe na nag-brave lang ako niya paminsaron sa reality nga abi ko yung tsakto na ko po sa lagli. Inablang situation la Brother Paul nga yes, kilala ko si Jesus, pero hindi sa lang yung tutuod si mo. Inablang nadako ko sa ka-religious system na namuning ginapatihan namon, imuon ko lang yung tsakto, pero wala ba life? At ito lang ginagin basa ko nga, but we will go ourselves to the ministry of the word. Kaya may na-notice ko, Brother Paul, damo-damo ko natulaan sa different churches nga revelation. Wala tuod, no? May man-learn ka man sa ilam mo. Actually, there is. Oo. So, para sa ako, hindi mo sa dapat pag-ilimit. Kay I believe man, kung ang Holy Spirit nag-work man sa imo, siya man na ma-protect sa imo para hindi ka mahalin sa churches.
Pero Brother Paul, may ara gid mga churches, no? I will not mention the name, but personally ko niya gasiling ko yung hindi niya ni Jesus. Kag sila ni mga dagko na churches. So exemption to the rule, no? Kumbaga pala, naman, let's draw the line between that. We talk about the body which is interconnected nga sa aton Christian point of view, no? There are some nga we need to draw the line. Lain naman na sila may ara gid churches, Brother Paul, nga nakita ko nga ilan isang Ginoo. Gamay lang gid nga doctrine. And most of the time dra ako nag-fellowship. Okay? And nakita ko na kung every time magkwao, dami ka learn man sila. And na-notice ko nga every time nahimo ko na nag-grow ko. And kaka-bless man sila. Kaya para sa akon, di kaya gamiton sa Ginoo ang tanan mo. Ito ka ginambal mo about sa fivefold ministry, we complement each other's weaknesses, kag we support each other sa strength naton. Kay ang muna bala, may mga tao nga strong sa evangelism, nga hina ang ilang pastoral, may mga tao nga nami ang ilang teaching, hina naman sila sa evangelism. It doesn't mean nga pigaw na siya. It doesn't mean nga wala na siya nag-function. We need, muna bala, mo kagina. Siguro we need to identify kung anong strength. We need to identify as well kung anong weakness ang aton nga sa other churches. And then we complement each other. Inablang ang bilang balong Brother Paul, I remember talking about evangelism. Naman ko na before kay Pastor Emilio nga, Pastor, may aragin blan siya nga platform, ano ginadapat niya, magwali, no? And namiin dalaya ko sa Philippians 1 verse 12 to 14. Amo nang balyaw. But I want you to know, brethren, halina kay Pastor Emilio, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my change are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my change, are more bold to speak the word without fear. Okay? So kung i-forward mo ang storya, makadto kada sa 15, pakadto sa 18. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also preach from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition. Take note kung paano ang mga ways nila mag-preach. Not sincerely, supposing to add affliction to my change, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then, Paul? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this I rejoice, yes, will rejoice. In other words, it doesn't matter kung ano ang imong way. Importante mawali si Kristo. For example, sa inyo na subong pwede ko ma-mention ang Jesus Project, no? So, sa nakita ko yung ways mo nga lain siya compare sa nakita ko nga iba nga mga lain law. But nanamian ko, it's because ang pinaka bottom line nawali si Jesus mo. Regardless kung anong imong way. Anong gani ang bal ko kanina? His ways are higher than the ways. And that is your personal instruction and revelation sa Ginoo. So sino ko para mag-judge na? Kaya pertinabi ka delikado, Brother Paul. Amo na pero may ginabutang ko sa self ko, hambal ko, hindi ko ni pwede ma-judge ang iyang way. Because kung halina sa Ginoo, tapos siguro na. Ang gudra ko ng Ginoo. Kung hindi maginahalin sa Ginoo, hindi man na mag-work. Kung duman mo sa Book of Acts man, I think it's 5. Nagasigiwali ang mga apostol, tapos may mga Pharisee. Kung tunan mo ang Book of Acts, pinaka-major gidya nga ginadebatihan nila ang resurrection. Have you noticed? May resurrection mo na, di karoon sige sila wali, ginapang priso sila. And then si Gamaliel, ang isa sa mga pinaka-head sa mga Pharisee, namiyaw sa niyang balada, sa Acts 5. Again, saved niya to sila nga gitogin na buligan niya. Ginambalya, dali lang ibala, patuwag yung mga Pharisee. Si Pharisee of the Pharisees, pero si Gamaliel, mo the leader siya. No? Ang namiyaw sa balya, dilaks ka mo blanay, kaya doon ginahingabot yung gining mga apostol sa Christian. Napabahiin lang sila bla. Kaya doon duman mo si so-and-so mo nagwali man to. Nadula naman to sila? Nadula man sila. Di, ang isa kang bagay na may ako ng balya, pabahiin lang. Kaya kung halina sa Ginoo, kung halina sa Ginoo, mas ka na, no pa na obrahon niyo, ma-prosper na. Pero kung hindi na sa iya ka Ginoo, madula lang man na sila para sa kaya, no?
Kakto. Yeah, that's a good point. That's a good point. Wala sang nakita ako. Nga kung gisa hindi ta gid mambal yang Oo. hindi tayo maka-judge nga hindi ni siya based sa ako niya nga natunan niya nga the way of preaching. Hindi niya hindi ta bala dayon makadagdag sang judgment sa isa ka tawo. Kay ti amo na bala lain-lain man ta mo encounter sa Ginoo mo. Kaya importante, Brother Paul, ma-preach si Christ mo. Amo gina. And nami ako to sa nambal mo kung gina sa 1 Corinthians, which is amo ginang gina-agrihan ko man sa akong self, pag gina-share ko man sa iba nga mga pastors, even sa mga members, na-claim ta nga kita mo. Kung hindi tungkol sa ako, may ka muna. Ba't nalipat ta? Amo gina. Dali lang gid. Yes, glory to God. Ako nagtanom. Yung gamit na kuya para magtanom, yung gamit. Pero Ginoo pa na patubo. Actually ang pagtubo na hindi ta na iya makontrolado. Yan, Kay by nature ang tubo there are season nga gabagyo, there are season nga mayo, ting tubo hindi ta bala maano. The point is ang importante king tanong mo. Tanong mo siya, Oo. si Lord na bala. May mara na da ma-water, hindi maglain ng buot Oo, mo. wala. Kung lain na nag-water sa gintano mo, kaya ako bala, pastor, Oh. gintam na naman ko mo. Mm. Dugidugay ko actually nagtubo. Pero sa nagtubo na ko bala, nagtanom sa ako, nagbalik ko sa iya. Sige, amo ni ikaw na nagtanom, ari ang nag-water. Sige, Oo. grabe wala. Makita mo ang beauty sa nature sa planting and sowing bala. Amen. Kan reaping, dira mo makita nga wala gid siya. Wala gid tayo control sa pag-grow sang seed. Ang importante ka tanom lang kita. So, isa pa gidla, Brother Paul, mo pag nakita ko. People are always looking. We're talking about Christians, no? Mm. Sa churches. We are always looking, sila tawag na earthly success instead of heavenly rewards. Anong mo siningon sina? Ginshiranta ka, for example. Example B, taga Manila ako. And then out of nowhere, na-meta ka, ma-suicide ka na, Visayas ka. Hindi nag-lead ang Ginoo sa akon. Kantuin na kami, ikog na. Kapitan ka. To make the story short, hindi na ka kay Christ. Pag-lead ko kay Christ, na-save ka. Pagbalik ko sa Manila. Tapos, eventually, after, let's say, 5 years or 4 years, kita taliwat, most of the time, hindi na nakakilala. Kasi kaya sa atin lang ito, tapos gulpi mo kung kuwit. Yeah, brother, din naman ako. Sorry lang, hindi nakakilala. Pero, I know, hindi mo kilala, pero ako itong suicide. Naging luwas mo. So, dati, kamusta ka, brother? Yung unang duman ko na. Yan, kaya ako, church subong, mga members ko subong, mga, muna 500, 1,000 na. Pero ako hindi ko pastor. Simple believer lang ako dito. Nga nag-plant ka lang. Oo, nag-plant lang ko. And then, glory to God. Ang attitude sa ka-Christian, Lord, grabe. You will not lose your own reward. Toda. Pero kung earthly success ka, kung hindi tungkol sa ako, may ka nag-amuso na, amo na katabo mo. Ginakwa mo may tendency ta nga ginakwa ta Ang glory. Kag ang credit sa aton nga ginobra. Actually gin-instruct lang mo na sa Ginoo sa aton nga i-plant mo lang. Ano blang hambal ni John the Baptist? Ano gani? Siya may increase, ako ma-decrease. Kaya kitiya mo na binuang mentality bila naton yung mga leaders is atong yapon, ikaw buli, hindi tayo yapon patay gidya, Brother Paul. It will lead us to the next question ng sige. From competition to cooperation. Wow. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Just as a body, though one has many parts, but all its many parts from one body. So it is with Christ. Amo na yun, to your point, wala ka gina nga gusto mo ka ng credit, nga ka competition ang dating, personal success ang imo yung ginalaot, rather than sa arab lang sa Ginoo ni siya. Paano tanin siya ma-overcome ng mindset man nga arab lang maka-create a culture sa sulod sa aton church nga bululigay tayo tanan. Wala Si competition. brother amo ni nag-plant, ako ang ako yung role mag-water lang yan. Wala competition. Wala competition bala sa sulod sa ministry. Ako number one is, kung ako pamakoto mo ng number one, iprihan ko na. Mambal ko, Lord, anong pwede ko mahimo sa ministry ni Brother Paul? What do you want me to do? Especially kung na-confirm kung alin niya sa Ginoo. Ano yung muon ko, Lord? Inquire ka gidya. Okay, mo na yung muon mo kaya ako na ministry, no? Most of the time mo yung taga-inquire mo. Talking about cooperation. No? And para madula ang natawag na competition, kinahanglan mo
Nunang bago, Brother Paul, kaya ginang humility, gito na sa heart, i-deal mo gina siya, number one, gina siya, no? Given na. Kaya kung mag-flow ko lang sa humility, do automatic lang siya dayon eh. Kaya mo ito ginambal ko nga may Holy Spirit, dapat. Kaya most of the time, wala na sa cooperation, kaya wala na ganyan Holy Spirit. Hindi mo lang Actually, ang humility, Pastor, is the fruit, isa sa fruit sa Holy Spirit eh. Tiyan mo na siya nga, ina nga mga question, masugod kita guro sa amo sina, kay amo na nakita ko Brother Paul eh, the reason why may ara competition, kita mangyapon ng center mo. Sa aton Japon, gusto to Japon ko anong credit, sa aton Japon ang spotlight. Unlike yung tao, yung nga patay para kay Christ, talking about cooperation, ang mga question niya, what can you do para sila? Kaya in the first place, hindi mo ministry. Ikaduwa, you should be thankful. Kaya nga, ginakulang ang laborers mo. Di ba, Father Paul? Anay nag-answer ng mga laborers, ikaw naman nagdalain. Ano nagdamo ng laborers? Dapat thankful ka mo. In whatever capacity, whatever way, as do nga kabalo kang ina nga tao, kati exemption to the rule man na. Ako bi, Brother Paul, doesn't matter kung anong imong denomination, ang ginalang to kung fruits ng life mo. Regardless imong nga pangabuhi. May point pang inambal ko. Damo, gifted nga tao. Gifted sila sa the way magambal. Yeah. Gifted sila sa take care sa tao. Pero that's true. Nga sometimes wala. Fruit, yeah. Wala For example, I don't care anong way mo. But kung makita ko yung imong nga fruit, ang hindi nga tao, mga silinggo nga Ginoo, ginisay, may bunga lang sa fruit of the Holy sa kabuhi mo, supportaran na gid ka. Pero kung ano pa ka-gifted si mo pag makita ko nga daw hindi niya mo ang lakadya. So I believe siguro ma-deal ka na sa karakter sa tao na before ta mag-operate. Kaya kabudlay mag-operate, Brother Paul, kung ang tao nga ang iyabla mi ala sa personal motive. Sa ministry dapat mo na kaginangambal ko as a body, number one, dapat ma-unite ang leaders kay leaders kid. May halagi sila nga siling regular meeting. Sometimes ang ginahimo buda makapay ka mo na, for example, ikaw sa church. Hindi ko ano yung magbunggo si mo. Amo nang ba nila nga are you familiar sa book ng The Art of War na bla? The Art of War. In order paano mo defeat ang imong enemy, di ba? I read that book actually. It helps me sa akon nga workman. Nga isa da sa natun-an ko nga hindi mo yung pag-ipakita nga strong ka. Be humble ka lang. Yeah. And then wait for the right time. And then that's kung ara na amo na yung pag-ano mo. Kay amo na blang enemy ta, kung makita nilang capacity mo, kag hindi ta na ma-deny, may weakness kita. Pag makita na nilang capacity mo, kag makita nilang weakness mo, kabalonan na sila kung ano ang ilobrahon sa mo. Pero kung humble ka lang, hindi mapakita, ka lang, taguon mo lang, hindi sila ka-prepare. They think nga advantage sila sa imo, pero pag binatake ka na nila, dito ka na dayon, makita nila, danay ka na ano ko, doon na miscalculate ko. Na-miscalculate ko gid siya. Tiyan mo na advantage mo nga hindi ka bala nag-atake dayon. Kaya ako Brother Paul, personal mo nga gin-reveal sa Ginoo sa akon, which is common ko na ginahimo. Number one, ang akon ginapaminsar, isa lang ganyan, Brother Paul, paano ko ma-reach ang lost, kung paano ko ma-reach ang tao ng palayo sa Ginoo. Duwa mo lang na sila mo. Kundi backslider, lost. And ang imuon ko na, nagabalik ko pa rin sa relationship. Okay? So, sometimes it takes time, patience, ma-reach mong ina nga tao para madala mo sa Ginoo. Kaya kabudlay, Brother Paul, magsulod sa isa ka ministry nga mag-cooperate kung ang imo nga heart is competitive pa. Okay. Nag-gets mong point ko. Muna mo. Na-feel ko na competitive ko sa una. Muna daw. Competition para sa imo, competition ang ministry. Ga-compete ya is because personal gain mo. Which is the mindset of the world. Sa kingdom nga mindset ya, it's all about Christ. Yung kingdom mentality. Wala ka na yung gina-compete. Kumbaga pa, tanan ta, direct direction ta. Di ba mo siling ka kingdom talks about the king. Ang ato niya, it's all about the king. It's not about us. So kung ano yung precepts sa glayi sa Ginoo dila tayo mabase. In other words, doon mo ni Brother Polo, nagop na natin para kay Jesus. Doon mo na sa. In other words, brad, anong pwede tayo mo para kay Jesus? Dati yan nag-unite, regardless mo kung anong name sa church mo, doesn't matter. Pastor, isa sa nakita ko nga
bagay Okay. nga we need really help Yeah. is ining naka-receive na ka Jesus, na-save na, Yeah. and then na-stuck na. Save. Oh, na-stuck na sila sa save. Niyara pa na next mo, matestify ka, ma-share ka sa gospel, Yeah. na-stuck lang sila sa save, and then aralan na sila sa sulod sa church. Grabe man ang imong Arab lang nakabaton ka na sang truth. Yeah. Isa sa truth is Acts 1:28. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Isa sa truth nga dapat mo kaptan. Yeah. But the thing is, na-stuck kita sa save. There's a lot of factor nga actually, nakita ko nga challenge sa inyo, Pastor. As a pastor, yung mga members yung na-stuck sa save. Na-stuck ni sila sa save. Ano ang factor nga na-stuck sila sa save? Kung paano tayo sila move from save to this person nga nagagawa sila sa four walls of the church nga nag-testify nga mo na-encounter ko kay Lord, kimbag-uya ka buhay ko, so ibrahon niya Arab lang. There are few nga nagagawa. But dapat amugid mo na dapat ang obrahon naton as Christians as we claim tanan. Hindi nga ang iban lang, di ba? Paano na siya, Pastor? Una sa tanan siguro, Brother Paul, wala mayo na present ng insaktong gospel. As a Kristiyano, as a follower of Christ, ang pinaka number one gid nga proof nga iya ka sa Ginoo is to deny mo gid yourself 100%. Most of the churches, Christians, ang center sila mo. Lord, what you can do to me? Sa totoo diya nga follower sa Ginoo, disciple gid ya. Muna blaan ba sa Bible, no? Luke 14, I believe in 26, 27, nakabutang if you are truly my disciple, ang bali Jesus. Di ba sa Matthew 28, go into all the world. Wala sa rin sila nga make Christians mo. But make disciple. So talking about disciple, ano ang qualification? Ano ang meaning sa isa ka disciple? Ang bali Jesus, if you are truly my disciple, ginahate mong mother mo, ginahate mong family mo, ginahate mo ang pamilya mo, imo kagulingon. Kinahanglan mo i-carry ang cross mo. But I have to make it clear, hindi mo kontraho ng imo nga pamilya, no? Actually, so, you know what I mean. Okay. You know what I mean. So, ang meaning sila nga i-prioritize mo gidya ang Ginoo sa family mo. Okay. I-love mong family mo, but you will have to stand for the truth. Kaya love mo sa Ginoo mo. That is why may mga persecution sa pamilya. So, amo lang na yung butang sa Bible nga i-hate mo, but hindi na sa literalya. Okay? Kadua, kung magkanto ka sa Luke 14, I think it's 33, nga nakabutang na if you are truly my disciple, i-forsake mo ang tanan. Okay? John 8:31, if you are truly my disciple, you will abide in my word. John 13:35, I guess, if you are truly my disciple, you will love one another. So, amo na sa mga... Amo na sa Pastor, nakabugat. Ang ikatlo. Kaya ang first kag second, medyo kaya tanin. Pero ini bala ang love one another. Parte ni siya kabugat. Sa inyo nga side, especially. Kaya kami lang nga members, palangga mo ng isa kag-isa mo. Kag amo na gani, nga we are, mag-fellowship, ta kay pro pastor nga kabudlay magpalangga sa imo fellow pastor. Kaya tungod sa doctrine kag pride, kag belief system, na-stuck ka ba sa religious nga mindset? Amo na siya nakita ko, Brother Paul mo, sa akong experience, amo tumba ko si Mubla 4 years pa man lang ko, but damo na ko nakita sa body of Christ. Yung karabanan ko nakita, competition, gid yan. Sometimes hindi sila aware, pero amo na, kaya amo ni Brother Paul, amo ginimperme gina-remind sa Ginoo sa akon, especially kung nahara ka sa leadership. You don't need to prove yourself. Because people will witness, will testify, will know kung totoo tigdiya sa Ginoo because of the fruit in your life. So ang focus ng I believe Brother Paul is we have to focus on Christ, on our calling, on our mission. Kag hindi nga tatlo ni hindi mga bagay matabulan kumiyara gid total denial of self. Kag ang denial of self na siya, process na siya. That is why may ginatawag nga sanctification.
sa isa ka Christian, sa isa ka tao, para mapatay. Until such time nga patay ka na sa kulingon, kag dendra na makagwa. Ang tutuod nga Christ likeness mo. Ano man ba sa Timothy, dapat mang-invest sa subuan Lord ta. Grabe bla ang requirements ang Ginoo sa aton. That is why may grace. Kay tungod ka balo ang Ginoo even sa mga pastors, even sa Ginoo manda kinahanglan ta grasya, kinahanglan ta ang goodness, ang mercy ang Ginoo para makawalk kita sa Ginoo. Tao lang man kamo mo, di ba? Oo, Siyempre, amo ni bala no sa mga watchers ta nga ilang tao sa buong. Yeah. Kung kisa bala. Abita si pastor wala na ning kakasubuan. Kay pastor siya. Abi mo si pastor, wala ni sa problema, ginagyan kay ara na sa Ginoo. Superman be. Guys, amo niya. Sa inyong naglantaw sa buong. Yeah. Kinahanglan ni pastor prayer. Amen. Kinahanglan ni pastor support. Kinahanglan ni pastor kung kisa kamustahon, pastor kamusta ka? Pastor kamusta ang family mo? Yeah. Pastor kamusta ang imong love life abi sa mga single nga pastor? Wala tanan niya ginalantaw kung kisa kaya ang aton lang yung permeya bala. Ang aton nga self, ang aton nga need, ang aton nga pastor pray ko, pastor may amo ko ni. Yeah. Imagine, your pastor is also human being. Gakasakitan niya sila, ginagutom niya sila, gabudlayan niya sila, wala na sila naghambal. It's for us to be sensitive enough. Yeah. Nga, kamustahan ko ba si pastor? Basi pa lang kinanglan yung words of encouragement. Budlay ang kabuhi sa aton mga pastor. Yeah. Nga wala ta kung kisa nagkakakita. Kaya nag-focus kita sa aton nga self lang. I would really encourage nga if you are not doing that, start doing those simple act of kamusta, i-touch base ka saya kay budlay ni ang ilang nga sitwasyon ka ginaagyan. Yeah. So, amo lang na mamba ko obligasyon ta na sa pastor ta. Ang obligasyon ni pastor sa aton is to feed us sa spiritual, i-lead ta sa insakto, kayuhon ng aton nga ang flock. Kita nga flock may obligasyon ta. Kag we need to take accountability sina. Hindi lang kita receive, may obligasyon man ta sa pastor ta. Amen. And pray. Kay basi miara kagali dapat obrahan kay pastor mo, wala mo ginaobra. Lord, nang ano ang gusto mo obrahan ko sa pastor ko? Simple things like that. Wow. Thank you, Lord. Last question. Naka-mention ka about humility. Humble and humility. Overcoming doctrinal differences for the gospel. Ephesians chapter 4 verse 2 to 3. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Yeah. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Humble, gentle, patient, bearing one another. Amen. Make every effort to keep the unity of spirit through bond and peace. Pastor, sa inyong side as pastor, are you seeing this happening sa pastors nga area? Ang humble during the conversation, gentle during conversation, nga lain ang point of view niya. It's because lain, are we being gentle? Ari siya, grabe gini siya mag-post ang opinion niya, si Pastor Amone. Are we being patient? Are we bearing one another nga? Hindi na ako ni Pastor Amone, kaya inay kami belief system. We need to bear one another. Again, you are all pastors, magulutod ka mo. Are we doing every effort that we keep the unity? Even though may mga differences ta during meeting, pastoral nga gathering, lain-lain ka mo opinion. Are we keeping the unity in spirit nga? Okay, si Pastor Amone, I understand nga mo niya i-believe system, but I need to understand nga lain niyang iya, but I still love this pastor. Kaya mo na mo, unity. Paano ta mag-unite kung wala kita peace? Amo gina pinaka-importante. What can you say about this pastor for the closing na to? Isa sa nag-strike sa ako yung party ang verse 3. No? Sa ako yung translation, it says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang malabas sa Beatitudes, no? Blessed are the peacemaker. Amen. For they shall called sons of God. Okay?
duwa ka spirit ang nag-operate sa church subong nga common yung nakita ko, ang orphan spirit, yung sonship mo. And most of the time, kasi hindi ta aware, kakalipat at ang bata, tagali. Okay. Nablando pa sa prodigal son na storya. Sako sa ministry, Lord, mo ni mo to. And then, gambalang ginawa, no, gid yung ginasakuan mo man, tiblado naman mo na. Nagkumod sa itungod niya. Ari ko di all the time sa balay. Oo. So, tapos wala mo ginatag sa ako ng baka nga umayo nga klase. Ginatag mo pa sa ako nga utod nga ginwaldas siya lang man ang imo nga. di ba, muna may tatay ta. Magutod ta. So, kung ang mindset tabla magutod ta, may tatay ta, wala tayo kumpit mo, kaya isang tatay mo. Dapat na buligay kita mo. No? So, I believe siguro, brother, mabalik kita sa ginatawag na mindset lang ang sonship. Bata ako, hindi bla religious, hindi bla worker lang. Kaya muna yung permingin ng balko, Hindi ta hired hand. Hindi ta hired, no? Muna. We are sons with a servant's heart. Amen. Kisa ka kalipat na taga-serve ng taga-serve, nalipat yan nga bata ka. Gabing struggle. Empleyado ng datingan mo. Ang ginambal niya di sa endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Una sa tanan, we have to understand that we should be united as brothers, is not as competitors, hindi kapwa pastors. In other words, ang palantaw si Mundi pastor. Utod. Wow. Dalong pag ina sa nga meaning. Kaya kung utod ang palantaw si Mundi, dugo ta spiritually mo. So kung ano yung differences no, you will understand. Kaya tungod mo, amo dapat palantaw si Mundi ba ibang tao. So kung mag-amo na nga to niya paminsar, masettle ta ang mga imperfections, masettle ang diferensya, may humility nga matabo, may lowliness nga patabo, kaya nga palay tayo sa ato, ang atong dugbo nga magutod. Yan ang basang Bible sa John 1:12, di ba nga, to those na nagbatong, we have the right to become children of God. Ti Brother Paul, amo ni I believe, ang nalipatan sa body, ang essence basta mag-utod gid ya. In other words, para sa akon, pagkakilala ko Brother Paul, na-consider ta kang dugo, ta ka literal. In other words, kaya ko mangimatay sa imo kay dugo ta kamo. Doon mo na lang ang mindset. Hindi ka ba iba nga tao sa akon? May mga point yung kisa sa aton life nga ang utod ta nagagwa sa sulod sang balay tapos nagakadasma sila. Hindi mo siya pwede isikway nga bala mo siya nga nano abi kinagwa ka mo. Amo na nagkaladasma ka dati marisi hindi ta sa pwede amo na. Kay as brother, as utod, the moment nga makita mo utod mo nga nagakamang-kamang da sa lutakan, kasakit ang heart mo, nga utod ko ni, kinahanglan ibalik ko ni siya. Kung may amo ta sinitani nga mindset sa body, kung may amo ta sin nga mindset sa atong pastor, nga co-pastor nga, si pastor amo ni, nang grabe nagligid-ligid ni siya, amo na lang, kuha siya, buligi siya, ma-restore. Hindi siya pagpabayi. Mapabayaan mo lang na siya if you are thinking of competitor ko ni sabi mo. Ako na ni nga moment kaya mo na budlay na siya nga klase sang mindset. Yung mindset nila Brother Paul, churchmate mo. Churchmate ko na siya. Amo na sa laki no ang focus mo kaya po sa church mo. But sa na-realize ko na bila ang tawag, that's why yung tawag ng spiritual family. Ang word ng family. When you talk about family, mo na isa tanang aspect mo financial o emotional o ano siya. Sa kabagay na nakita ko kung amo ng mindset even sa different churches. Hindi lang sa atong kaugalingon nga church, ibang nga church. Di brother, kamusta ka da? Di ba mo nambal ni Paul to the brethren, sa brethren, brothers, sisters. Bugid ang mindset kiti. Amo nang gitudlo ni Jesus mo. Diyan mo na sa Brother Paul nga talking about unity. So kinahanglan kita kinahanglan kita ma-understand niya bata kita sa Ginoo. Kita mo na the peacemakers mo. Ang peace be is amo na siyang isa ka bagay gid niya proof para sa akon nga mabalaan mo nga ara kay Jesus. It's because nami ako sa basa ng tao, what is peace? Ang bala ko no peace is joy. Resting. Kalipay nga nag-rest bala. In other words, kung may peace ka, brother, wala kang insecurity. Wala. Ito mo na na-notice ko. Hindi ka insecure mo lang ang tao kaya tungod na isa sa mo. Hindi ka insecure mo lang isa ka tao tungod ang center siya mo. Hindi ka insecure mo lang ang tao kaya tungod
Wala siya na-acknowledge mo. It's all about yourself. But kung ang trust mo yara sa Ginoo, ang imong faith ara sa Ginoo, ang insecurity mo ara sa Ginoo, you don't have to be insecure. Sample, ay gamaya mong church. Ilay dako. Di, kung babasa mong Book of Revelation, daggo nga mga churches, grabe compromise. Di ba may church na may gamay lang yan, but you have kept my word, Philadelphia. That's the common, good nga, kung ara ka sa flesh mo gyapon Kaya operate. ang mindset nila sang brothers, ang church, kung nag-grow ang church mo, mega church ka, bakod ka na mo. Okay. And I'm not judging about that. Kaya may ara mang gidya nga mga churches kasi ko dagko gidya nga iyaman sa Ginoo mo. But samba lang. And ang point Euro para sa ako ang focus ta is always Christ-likeness lang gid. Data ma-focus sa Christ-likeness. Kaya at the end of the day mo nang basihan mo. Naging Christ-like gid bala tuod kita ako, bla bla. Grabe no. Kung sa ako na sum up ko ang mga tanan-tanan, again, let's go back sa basic, sa drawing line, sa blueprint, sa kingdom. Amen. Nga, tanan-tanan nga ginaubrata para lang man kay Jesus. Amen to that. No other stuff. Yes. Kung isa may mga ginaubrata nga para sa may prove ta sa self ta nga effective sa ministry ko, nga gusto ko maano nga ara si Jesus sa akon, obrahon ko ni kay para makita sa confirmation nga ang ministry ni kadamo sa aton gina-prove sa self ta, which is humble pastor, hindi mo na kinahanglan i-prove na sa self mo. Kasi Jesus mo lang nito na ng endpoint. So let's go back sa drawing line. I-revisit na to ng aton nga purpose kag ang calling ta para ta kay sino, para sa kay sino ang ginaubrata. Siguro ang pinaka-point sa nga conversation today. And Pastor, thank you so much sa imong time. Thank you man. Thank you gid sa pag-share mo sa imong observation at the same time sa imong thank you man for the insight na ginhatag. Very helpful ni siya. Last message, Pastor, for your brothers nga nagapamati subong, anything nga gusto mo ihambal sa ila about the kingdom kagang calling nato sa Ginoo. Okay. So, sa nga rin si Jesus sa kalibutan, namiyan ko sa hambal ya, I came here to represent the Father. Si Jesus wala na dala sa religion, just to represent the Father. Nga, katong kita tanan, pangita ta tatay. Pangita ta kita tatay. So, kung ang aton mindset bala, it's all about the Father. Wala kita insecurity. Wala kita competition. Wala kita envy. Wala kita division. Because kabalo kita nga anak kita sang Diyos. And perti ka manggaranon sa aton tatay, perti grabe-grabe ang iya pagpalangga sa aton. And ang gusto ilang gidya is mangin anak ka. Mula gina, father and son relationship. Kay from the very beginning, nag-abot si Jesus Christ para i-restore ang tutuod ng identity giga sa tao ng kawat sang yawa. We don't need to prove ourselves. Kaya nga, sa sugod pa lang, we are seated at the right hand of God. Sa mata sa Ginoo tanan niya. Sa mata sa Ginoo, champion na ta. Champion na ta tanan sa mata sa Ginoo. No? And we don't need to compete because mag-utod kita sa Ginoo. So, I would like to address this, no, especially to my fellow pastors, no, nga, with all of my heart, I believe that Jesus is really coming soon. Amen. And there will be a great revival, there will be a great unity na matabo sa body of Christ. And the only thing lang ganyan mo, unta nga para hindi ta mag-divide, is kailangan mag-unite kita as brothers and sisters. Not as church members, as church mates, as co-pastor, no. Dulaon to nang inaang madaliti. Not the night, takay tungod-utod, taka kay Kristo. Simple as that. And kung mabalaan mo na kunutod, taka kay Kristo, kaya ang agenda, that is about Jesus Christ, not about us. That was, again, no, I believe nga, kabalo naman tanisang ining verse, but for the reminder, no, if anyone desires to come after me, ang bala Jesus, let him deny himself. Deny himself. When you talk about denying yourself, it's not about my right, it's not about myself. Lord, I am willing to be teachable. I'm willing to humble down. Pastor, pwede ta kasturya.
I need accountability. Wow. Tao mo lang kami mo, tao mo lang ta. Ang isa pag ibla kabagay na nakita ko sa mga pastors because of pride, because of the position, of the reputation, nga ginapaminsan nila. But ang reality, guba-guba na gali. Compromise na gali. Wala deliverance, wala freedom. What do I mean by that? Kabalugig ko nga damo sa mga leaders, mga pastor subong, nga ara sa compromise, ara sa sin, ara sa deception. Kung may ara tabla accountability sa isa kag isa, especially leaders, what do I mean by that? We will come to another and confess to one another, confess our struggles. Kaya kabalo mo ba mga fellow pastors, there will be no revival nga matabo until the leaders come nga maghambol sa kulingon nila. Just like in the days of Jonah, isa sa pinaka-great nga revival sa history sa kalibutan, nga nadagdag ang revival sa Ninive. Because ang hari mismo, Brother Paul, ang king mismo, mag-preach to Jonah, repent ka mo because judgment is coming to your city. Kung we know the story, nga pag-repent sa king, dagdag ka na. What do I mean by that? Kung kita nga mga leaders, hindi kita mag-repent, hindi kita mag-humble down, wala sa revival matabo. Nga, kay tungod sa ato niya mga pride. May nabatian ko bla, no, nga isa ka tao, rami ako sa kambalya, what is humility? Humility is just simply facing the truth, even if it hurts. Tol. I-face mo lang ang truth, humble yourselves. You need a personal revival. Kag, I believe na nga ining interview, ining message, no, hindi sa aksidente, Brother Paul, na natabo niya, I believe it's God, divine appointment, not to put down some churches, not to put down leaders, but to have to unite them. Amen. Do i-awaken tabala, no? We are here not to condemn people. We have to make it clear. But the only way lang gid ma-address mo ang isa ka truth is you have to confront kung ano hindi amo. Kaya tungod mo na blambal nila nga ginakigan kita. Kiplangga kita. Plangga kita. And even I myself, no, damo na ko experience, Brother Paul, sa leadership nga I have to be honest. Magyamo ganyan nga tawag ang pride. Nga tawag. But I realize the only way lang gid nga ma-overcome mo ang imo walk as a Christian is to have to finish strong. You have to be teachable. You have to humble down yourself. Kabalo ko blanong natawag sang meaning nga submission. Mabalaan mo na, Brother Paul, kung ara ka na sa submission nga tutuod when you are under discipline. Kung maging paubra ka lang to nga nami nga buluhaton, yes, nag-submit ka kay tungod, ubrahaton, evangelize ka to. Yes, it's submission. But ang tutuod nga submission niya is when you are under discipline. Whether you like it or not, leaders ka man, Christian ka man, maagi-agid sa inatawag na disiplina. And the moment ma-overcome mo na, dila na sa magwa ang karakter ng humility. Ako ito ba ginambal mo gina sa Ephesians? Na before maglagan ang banding, may humility matabo. That is why gina-allow gina sang Ginoo personally kada isa sa aton nga He will bring us to the situation, in most of the time worst situation, para i-humble down ta. Not because ginapinahan niya ta, not because nga ginasudutan niya ta, it's because may gina-prepare siya. I am reminded again. Nadako-dako ang butang. When Jesus prayed sa Garden of Gethsemane, Oh, sang time nga i-crucify siya, yeah. that's discipline. Yeah. Nga, kabalo siya kung di siya makadto. Kabalo siya kung ano kagrabe ang iagyon, kasakit, grabe nga mga obrahon sa iya. Pero makita mo bala, Christ-likeness. Amen. Pastors, Yes. remember Jesus. Sang time nga ni, humble niya, Father, if you can let this cup pass through me, Wow. pero humble niya, but your will be done. Humble niya. Not my will. Not my will, but your will be done. Amen. If we capture that moment sa life ni Jesus, if we capture that heart, kagamiton ta today, Wow. I believe revival is coming. Tuod gina. Pastor, thank you so much. Thank you. Thank you. I will thank you. leave this sa aton ng mga pastors. Let's go back sa drawing board. Diyan,
3:16. Wow. For God so loved the world Amen. that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. It's all about Jesus. Nothing more, nothing less. Tanan ni nga mga hate, competition, tanan ni nga mga gakatabo tubong sa body, nga wala gayunay. Ang matapan sin ni tanan, love. Yes. Kung Hallelujah. nagapalangga kita, Amen. sa brothers ta, sa Amen. co-pastors ta, Wow. tanan na nga imperfection tapano niya na. Wow. Now the challenge is, are you ready to love like Wow. Jesus? Wow. Thank you, Thank Lord. you. And good afternoon sa inyo tanan. God bless. Pastor, thank you, God. Thank you, God.